King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 241. Bangungot. Ang True Mystic Rank ay ang pangalawang skies ng True Spirit Realm at ang mga taong ito ay nakatayo sa tuktok ng Sky Cloud Forest. Ang isang pitik ng kanilang kamay ay maaaring umulan. Sa buong lugar ng Sky Cloud Forest, ang bilang ng mga nasa True Mystic Rank ay hindi lumampas sa dami ng mga daliri sa isang kamay. Halimbawa, walang sino man sa Broken Moon Clan ang nakaabot sa True Mystic Rank sa nakalipas na 1,000 taon. Ang pinakamalakas na Moon Clan, ang Lin Moon Clan ay may eksperto sa True Mystic Rank ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit umalis siya sa lugar ng Sky Cloud Forest hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok at nagtungo sa gitna ng Northern Continent. Wala nang narinig mula sa kanya mula noon. Ang tatlong eksperto sa True Mystic Rank ay mula sa Cloud Sword Clan, Ancient Shrine at True Mystic Clan, na kumakatawan sa pinakamalakas na tatlong clans ng 13 clans. Maging ang mga ekspresyon ng grupo mula sa Iron Dragon Country ay gumalaw nang makita nila ang tatlo sa True Mystic Rank. Sa sandaling ito, kumalat ang aura ng tatlo sa True Mystic Rank sa buong lugar at sila ang mga pinuno ng 13 clans. Kadalasan, ang mga taong ito ay mga Grand Elder at bihirang makita sila. Ngunit ang minsan sa bawat 10 taon na Alliance Banquet ay espesyal din at nangangailangan ito ng mga eksperto sa True Mystic Rank para buksan ang landas patungo sa Origin Core Ruins. Buksan ang array. Ang chi ng True Spirit mula sa tatlong eksperto sa True Mystic Rank na konektado sa lupa at ang Spatial Abyss, ay patuloy na lumalawak. Sa paligid ng Spatial Abyss ay isang pader ng tubig. Kung ito ay bumagsak, ang bigat ay mabibilang ng daan-daang milyong kilo. Ang pader ng tubig na nakapalibot sa Spatial Abyss ay patuloy na lumalawak hanggang sa maabot nito ang Origin Core Ruins sa ilalim ng lawa. Iniskan ito ng spiritual eye ni Zhao Feng God at nasuri niya na ang landas na ito ay nilikha ng isang array at kailangan nito ng tatlong eksperto sa True Mystic Rank at isang natatanging paraan para buksan ito. Huwag mag-aksaya ng oras. Ang kapangyarihan ng array ay maaari lamang tumagal ng kalahating araw at pagkatapos nito ay wala nang makakatuluyan. Ang tatlong eksperto sa True Mystic Rank ay lumutang sa tatlong sulok. Sa ilalim ng tingin ng mga tao, sina Zhao Feng, Kang Yuyo at Lin Tong ay nagtungo sa Spatial Abyss. Q. Si Zhao Feng ay bumagsak sa hangin at sa kidlat ng kidlat, siya ay naging malabo na nalampasan sina Kang Yuyo at Lin Tong. Sa mga tuntunin ng bilis lamang, madaling natalo ni Zhao Feng sina Kang Yuyo at Lin Tong. Ang kanyang mga aksyon ay tila nagpapatunay na ang kanyang posisyon bilang top star ay hindi matinag. Ang Lightning Inheritance ay tumaas ng husto sa kanyang bilis at hindi pa rin ito ginagamit ang kanyang Bloodline Power at Yin Shadow Cloak. Nakita ng tatlo sa True Mystic Rank ang lahat ng ito. Ang Grand Elder mula sa Cloud Sword Clan ay isang silver-haired cultivator ng sword at siya ay walang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, kahit ang mga nasa True Human Rank ay wala at ito ay isang junior lamang. Ang Grand Elder mula sa True Mystic Clan ay isang matandang dawist na sumulyap kay Zhao Feng na may maamong mga mata. Isang beses lang tumingin ang dalawang ito kay Zhao Feng. Tanging ang Grand Elder mula sa Ancient Shrine, isang purple-haired youth na may pulang nunal sa gitna ng kanyang noo, ang nanlamig kay Zhao Feng. Ito ang naging dahilan ng pagsinok ng huli. Ang Grand Elder mula sa Ancient Shrine ay tila may masamang layunin para sa kanya. Siyempre, sa kanyang cultivation, siya ay magiging masyadong mapanghamak para atakihin ang isang junior, kahit na si Zhao Feng ang nangungunang henyo. Bahagyang nadismaya si Zhao Feng. Bagamat nauna siya, wala pa rin siya sa paningin ng mga eksperto sa True Mystic Rank. Kaya bakit siya magkakaroon ng masamang hangarin sa kanya? Kahit papaano ang mga Grand Elder ng Cloud Sword Clan at True Mystic Clan ay tila walang masamang hangarin sa kanya. Kahit na hindi mauna si Zhao Feng, hindi ito ang mauna sa Ancient Shrine. At dahil ang Elder ng Cloud Sword Clan ay walang ekspresyon, nangangahulugan ito na ang mga aksyon ng sinaunang dambana ay hindi normal. Biglang naalala ni Zhao Feng kung paano sa Ancient Temple, ang nakatalukbong na figure ay mula rin sa Ancient Shrine at tila wala siyang mababang posisyon sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pagkatapos ng misyon na iyon, sinabi ni Zhao Feng kay First Elder at napag-usapan din ng First Elder ang katotohanan ito sa 3-clan party. Para dito,
nilinis ng tatlong clans ang lahat ng kaina-hinalang figure sa kanilang clans at sinubukan nilang maghanap ng mga especially iya sa kanilang clans. Ang resulta ay naapektuhan lamang ng mga puwersa ng Scarlet Moon Religion ang panlabas na layer ng mga tao. Ang tatlong bituin ay pumasok sa spatial abyss sa ilalim ng tingin ng lahat ng clanspeople. Habang naglalakbay pababa, narinig ni Zhao Feng ang tunog ng tubig na nakaharang. Ang daan-daang milyong kilo ng tubig ay sapilitang pinaalis sa landas. Sinundan ni Zhao Feng, Kang Yuyo at Lintong ang landas patungo sa ilalim ng lawa at lumitaw ang isang higanteng butas na may radius na 10-10 milya. Bago dumating ang tatlo, naramdaman nila ang isang malakas na puwersa ng mastiko na umalangaw sa paligid ng butas na tila may kapangyarihang durugan ang ilang daang milyong kilo ng tubig. Nanlamig ang mga paa ni Zhao Feng nang maramdaman niyang ang kanyang dugo at laman ay pinigilan ng isang dominasyong aura, na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Pakiramdam ng tatlo ay may isang dalubhasa na kayang i-flip ang mga karagatan at tumagos sa kalangitan na nakaupo sa butas. Ito ang natitirang kapangyarihan ng layunin na nananatiling konektado sa kalangitan, na nagdudulot ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Zhao Feng ay puno ng paggalang. Seng. Lumutang ang tatlo sa loob ng butas at mas lumakas ang natitirang power of intent. Ang Yuan Qi sa butas ay nasa sobrang kakaibang estado at tila tinatuboy nito ang lahat ng lumalapit. Hong Long. Ang pader ng tubig sa itaas ng butas ay naging kalmado muli at ang ilang daang milyong kilo ng tubig ay nahulog pabalik. Pakiramdam ni Zhao Feng ay hindi siya makahinga. 1% lang ng kapangyarihang iyon ang maaaring gumiling sa kanya ng pulbos. Paano nagawang hadlangan ng isang katawan na gawa sa dugo at laman ang bigat na ilang daang milyong kilo? Nagulat sila sa sumunod na eksena. Nang malapit na ang tubig sa butas ay biglang bumagal ang takbo nito. Itong lupa sa butas na ito ay hindi basa. Maaaring ito ay kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Habang iniisip niya ito, lahat ng tubig ay nakaharang sa pagpasok sa ruins. Ang lugar na ito ang pinakamalinis na bahagi ng lupa sa ilalim ng lawa. Wala ni isang patak ng tubig ang nakapasok dito. Kung wala ang kapangyarihan ng array, hindi tayo makakapasok sa ruins. Kumikislap ang mga mata ni Kang Yuyo habang pinagmamasdan niya ang madilim na asol na tubig sa ibabaw nila. Pagkatapos noon, naghiwalay ang tatlo para makakuha ng mga kaliwanagan. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at pinagmasdan ang buong butas. Sinuri niya na ang lugar na 10-10 milya ang lapad ay nilikha ng isang tulak ng palad. Kung ang Concealed Dragon ay talagang may kakilakilabot na lakas, kakailanganin lang niya ng ilang paghinga para mabagsakan ang Sky Moon Mountain. Hindi ito mahahadlangan ng defensive array ng Sky Moon Mountain. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Sa mga gilid ng butas, makikita ang mga fingerprint at dulo ng daliri, na bumubuo ng isang buong palad. Ito ay parang palad ng langit, walang limitasyon sa kapangyarihan. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng kung bakit ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay naging mga alamat sa kontinenteng ito. Ang mga eksperto sa antas na ito ay may mapangwasak na kapangyarihan at sila ay mga pag-iral na maaaring sirain ang mga balanse ng buhay. Lumipat ang figure ni Zhao Feng sa butas at sinuri ang lugar. Hindi nagtagal, nakakita siya ng luma at gutay-gutay na futon na may mas malakas na kapangyarihan ng layunin dito. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power at halos hindi siya makagalaw malapit sa futon. Napapikit si Zhao Feng, naramdaman lamang ni Zhao Feng ang isang nakakabinging dagandong sa kanyang sentido at ang pag-ikot ng tubig. Siyempre, iba-iba ang mga karanasan ng bawat isa. Ang mga guho na ito ay dapat na lugar ng pagtatanim ng Concealed Dragon. Ngunit kahit papaano, kahit na pagkatapos ng libu-libong taon, ang kapangyarihan ng layunin ay hindi kumupas. Ang misteryo ng mundo ay hindi isang bagay na kayang lutisin ni Zhao Feng sa kanyang antas. Ang kapangyarihan ay hindi parang tubig o hangin o kidlat. Ngunit tila sinusuri ang langit at lupa, kinokontrol ang tubig, apoy at kidlat. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Kapag nauunawaan nila ang mga kaliwanagan, lilito sa kanilang isipan ang mga tanawin at nalaman ni Zhao Feng na ang kapangyarihan ng Concealed Dragon ay hindi naiiba sa mga normal na tao at kaya nitong kontrolin ang iba pang elemento.
Para sa mas malalim na karanasan, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at ang mga tanawing naranasan niya ay naging mas malinaw. Sa tanawin, umiikot ang lawa at tumalsik. Sa ilalim ng dagandong, ang isang pag-iral ay tila kumokontrol sa kidlat, hangin at tubig. Tila mayroong siyam na figure ng mga dragon sa mga ulap. Halos harangin ng aura na iyon ang bloodline power ni Zhao Feng at natuwa ito. Hindi kaya may bloodline din ang concealed dragon. Kaya ba may salitang dragon sa kanyang titulo? Si Zhao Feng ay may sariling mga hula sa kanyang puso. Meow meow. Lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw at umupo ito sa balikat ni Zhao Feng habang pinagmamasdan ang lugar gamit ang itim na mga mata nito. Kasabay nito, naiintindihan ni na Zhao Feng, Kang Yuyo at Lintong ang eksenang iyon. Ang pangunahing punto ni Zhao Feng ay ang kakayahang kontrolin ang kidlat ayon sa gusto niya pati na rin ang pangunawa ng concealed dragon. Ang mga batas ng kidlat dito ay mas malalim kaysa sa unang antas ng Lightning Inheritance. Ang pangunawa ni Zhao Feng sa Lightning Inheritance ay tumataas ng mabilis at ang ilang bahagi na hindi maintindihan noon ay nalutas na ngayon. Ang pinakamataas ng ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm ay umuusad din at nililikan nito ang lumang kasanayan. Mabilis na lumipas ang oras. Ang lahat ay nagkaroon lamang ng kalahating araw na oras sa mga guho at sa ngayon, 4 na oras pa lang ang lumipas. Ang Spatial Abyss ay isinara ng tubig at ito ay kalmado muli. Walang sino man sa itaas ang nakakakita ng sitwasyon sa ibaba. Dahil natapos na ang Alliance Banquet, karamihan sa mga clans ay aalis na ngayon. Hiu. Sa sandaling ito, isang aura sa True Spirit Realm ang kumislap sa hangin. Ang bagong dating ay isang elder ng Cloud Sword Clan at siya ay nagmamadali. Grand Elder, hindi maganda. Agad na sumigaw ang elder mula sa Cloud Sword Clan. Anong nangyari? Walang ekspresyong sinabi ng gumagamit ng espadang may kulay silver na buhok. Kalahating buwan na ang nakalipas. Nadurog ng Iron Dragon Country ang Skyreach Country at 2 sa 7 faction ng Skyreach Country ang nawasak habang 3 pa ang sumuko. Sa gitna ng mga natalo ay ang numero 1 paksayon ng Skyreach Country, ang Skywind Pavilion. Ano? Natalo ang Skyreach Country. Nawasak ang Skywind Pavilion. Lahat ng mas matandang henerasyon ng 13 clans ay bumulalas at natakot para sa kanilang buhay. Alam ng bawat isa kung ano ang ibig sabihin kung talunin ng Iron Dragon Country ang Skyreach Country. King of Gods, Kabanata 242. Harang ng Kidlat. Ito ay isang bangungot para sa 13 clans. Maging ang mga ekspresyon ng walang kibo na mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagbago ng husto. Alam ng lahat na ang 13 bansa ng Sky Cloud Forest ay naninirahan sa pagitan ng 2 bansang ito at ang digmaan sa pagitan ng 2 bansa ay talagang isang sagupaan sa pagitan ng mga paksayon ng 2 bansa. Kapag nasira ang balanse sa pagitan ng 2 bansa, maaapektuhan nito ang 13 bansa ng Sky Cloud Forest. Natigilan din ang Broken Moon Clan. Ang Skyreach Country at Iron Dragon Country ay palaging pantay. Ano ang nangyari at biglang nangyari ito? Ang ekspresyon ng First Elder ay sobrang solemna at hindi mapalagay. Ang 2 malalakas na bansang ito ay mga pag-iral na ang 13 bansa ay maaari lamang tingnan. Ang kanilang mga angkan at sekta ay mas malaki rin. Ang Skywind Pavilion ay ang pinuno ng 7 clans mula sa Skyreach Country. Mayroon silang 3 hanggang 4 na eksperto mula sa mga eksperto sa True Mystic rank lamang, at ang kanilang pamana ay napakaluma. Paano kaya nila? Puno ng hindi paniniwala ang mukha ng Broken Moon Clan Master. Ang Skywind Pavilion, ang pinakamalakas na puwersa sa loob ng Skyreach Country ay maaaring sirain ang 13 clans sa isang kamay at 10 beses na mas malakas kaysa sa Broken Moon Clan. Ito ay hindi maiisip para sa gayong paksayon na masira sa loob ng maikling panahon. Ano ang nangyari sa labanang iyon? Anong tulong ang natanggap ng Iron Dragon Country para sirain nila ang Skyreach Country ng napakabilis? Ang mga tanong ay lumitaw mula sa loob ng 13 clans. Sa aking pagkakaalam, tila nagkaroon ng interference mula sa mga spawns ng Scarlet Moon Religion. Sa nakalipas na ilang araw, humingi ng tulong ang Skyreach Country sa ating 13 clan. Maaari ba akong maglakas loob na tanungin ang mga Grand Elder?
Magalang na tanong ng nag-uulat na elder ng Cloud Sword Clan. Ang tatlong eksperto sa True Mystic rank ay nakatayo sa tuktok ng Sky Cloud Forest at may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng 13 clans. Higit pa rito, naruroon ang lahat ng taong may mataas na awtoridad mula sa 13 angkan. Ang mga tao ay may matinding ekspresyon habang ang tatlong Grand Elder at ang pinakamataas na awtoridad mula sa bawat isa sa mga angkan ay nagsasama-sama. Kapag nawasak ng Iron Dragon Country ang Sky Rich Country, ang susunod nilang target ay tayo. Kung pagsasama-samahin ng ating 13 clans ang ating puwersa at tutulungan ang Sky Rich Country, maaari nating baguhin ang sitwasyon. Nakialam ang mga spawn ng Scarlet Moon Religion sa digmaang ito, kaya hindi ito magiging kasing simple ng tila. Para sa katiyakan, dapat tayong humingi ng tulong sa sagradong lupa. Nagsimulang mag-discuss ang 13 clans. Sa kalagitnaan ng talakayan, may nagsimulang magsalita. Nagpadala ba ang Iron Dragon Country ng mga tao para manood sa oras na ito? Ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng paglilipat ng mga tingin ng 13 clans. Sa mga manonood, ang grupo mula sa Iron Dragon Country ay tahimik na nakaupo na may mapanuksong ekspresyon. Isang babaeng marangal na nakamaskara na pilak ang tumayo habang tumatawa. Ito ang sandali ng buhay at kamatayan para sa iyong 13 angkan. Piliin mong yumoko sa Iron Dragon Country o mamatay. Isang malamig at casual na boses ang nanggaling sa misteryosong figure na nakaitim. Ang pilak na nakamaskara na babae at itim na figure ay magkabalikat habang pinalalabas nila ang chi ng True Spirit. True Mystic rank. Natigilan ang mga nakatataas ng 13 clans. Walang mag-aakalang may dalawang eksperto ng True Mystic rank na nanonood. Ang aura ng babaeng nakamaskara na pilak ay kapantay ng tatlong Grand Elder ngunit mas malaki pa ang figure sa aura ng itim, kaya nalampasan ang tatlong Grand Elder. Sa sandaling ito, ang grupo mula sa Iron Dragon Country ay naglabas ng kanilang mga aura. Ang mga nasa True Spirit Realm ay umabot na sa 12 samantalang ang iba ay nasa 7th Sky o Half-Step True Spirit Realm. Ang 13 clans ay natigilan sa una ngunit pagkatapos ay malamig na tumawa sa pang-aalipusta. Sa palagay mo ba ay maaari mo kaming pagbabantaan sa ganitong dami ng tao? Hihihi, hindi ka ba natatakot na matalo kami? 2 eksperto lang ang dinala mo sa True Mystic rank. Sa katunayan, napakaraming eksperto mula sa 13 clans dito. Mahigit sa 1/3 bahagi ng kasalukuyang mga tao ay nasa kalagitnaan hanggang sa mataas na awtoridad ng bawat clan at may bilang na higit sa 100. Kung ikukumpara, ang grupo ng Iron Dragon Country ay mas maliit. Hihihi, talaga. Bahagyang tumawa ang misteryosong figure na nakaitim habang nag-aabot ng itim na bandila. Shua. Kumaway ang itim na bandila habang 8 sinag ng itim na liwanag ang bumaril sa hangin, na lumilikha ng mga usok na bomb alot sa buong isla. Halos agad-agad. Lumitaw ang mga itim at pulang tuldok sa hangin sa paligid ng Dragon Cancelang Lake at lumipad patungo sa isla. Yan ay narinig ng mga eksperto sa True Spirit Realm ang tunog ng pag-flutter. Ilang hininga na lang mamaya. Ang mga itim at pulang tuldok ay naging mas malaki at naging kulay dugong higanteng mga agila, bawat isa ay sumasaklaw sa 12-dosenang yarda. Para silang ulap ng dugo habang dinadala nila ang 10 hanggang 20 tao sa bawat isa. Mayroong 18 sa mga kulay dugo na agila na ito at bawat isa sa mga agila na ito ay mayroong kahit isang eksperto sa True Spirit Realm. Blood Cloud Giant Eagles. Sila kaya ang lihim na nilikha ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang 9 Forces of the Iron Dragon, naglakas loob kang magtrabaho kasama ang mga spawn ng Scarlet Moon Demonic Religion. Galit na umungal ang 13 Clan Alliance. Sa gilid ng Iron Dragon Country, malamig na tumawa ang figure sa itim at pilak na nakamaskara. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon ay nanonood sila ng palabas. Ang layunin nila ay pigilan ang 13 clans na suportahan ang Sky Rich Country. Sa halip na ipagtanggol ang mga clown na ito, mas mabuti kung tayo ang magkukusa at umatake. Ehehe. Ang Alliance Banquet ng maliliit na angkan na ito ay ang perpektong pagkakataon para masira natin silang lahat ng sabay-sabay. Ang mga eksperto mula sa Iron Dragon Country ay nagsiwalat ng mga ganid na ekspresyon.
Itinaas ng itim na figure sa harapan ang itim na bandila habang malakas siyang nagsalita. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Mamatay o sumunod. Natahimik ang karamihan. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang panig ng Iron Dragon Country ay kapantay ng 13 clans at walang gaanong pagkakaiba. Ano ang kinatatakutan natin? Magsama-sama na lang tayo at mag-ipon pa ng mga puwersa natin pagkatapos nating makatakas. Tama iyan. May isa pa tayong tao sa True Mystic rank. Ang mga nakatataas ng 13 clans ay napag-usapan sa pamamagitan ng espiritual na pagpapalitan at hindi nagtagal ay nagkasundo. Ang 13 clans ay isang alyansa at may karanasan sa pagsasama-sama upang labanan ang mga kaaway. Patayin. Pinangunahan ng mga eksperto ng True Spirit Realm ang pagsalakay patungo sa Iron Dragon Country. Ang hangin ay agad na napuno ng mga tunog ng labanan at mga sinag ng liwanag. Nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mundo ng paglilinang. Pumunta ka. Malamig na tumango ang misteryosong itim na figure at iwinagayway ang itim na watawat ngunit ang grupo mula sa Iron Dragon Country na nasa likuran niya ay hindi inaasahang hindi gumalaw. Bigla. Ang mga hiyawan at alulong ay nagmula sa loob ng 13 clans. Maraming figure ang biglang nagsimulang umatake sa sarili nilang alyansa. Anong nangyayari? Tulala pa rin ang 13 clans sa nangyayari. Ang Broken Moon Clan Master Side ay natigilan din. Mag-ingat sa mga especially iya. Nag-react ang First Elder ngunit nang matapos niya ang kanyang mga salita, isang grupo mula sa loob ng Broken Moon Clan ang kumilos. Ang pinuno ng grupong ito ay si Haiyun Master. Haiyun. Ikaw. Ang Broken Moon Clan Master ay napasinghap at tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang likod ay nataman ng palad ni Haiyun Master. Kasama ng Haiyun Master ang ilang mid-authority na deacon at vice heads. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari sa iba pang clans habang umaatake ang mga especially iya ng bawat clan. Hindi ito ang pinakamasama dahil ang mga tunay na especially iya ay limitado sa bilang. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang pagtataksil sa buong ancient shrine. Ang pulang nunal sa noo ng kabataang may purple na buhok, na siyang Grand Elder ng ancient shrine ay biglang naglabas ng isang maitim na pulang kidlat na ahas na tumama sa Grand Elder ng Cloud Sword Clan. Kayo talaga. Ang silver-haired cultivator ng Cloud Sword Clan ay dumura ng dugo habang siya ay inaatake. Ang iba pang dosenang angkan ay natigilan. Ang buong ancient shrine ay nagtaksil sa alyansa. Isang bungkus ng mga pipang langgam. Ang ancient shrine ay isa sa mga subdivision ng Scarlet Moon Religion ilang daang taon na ang nakalilipas. Ngayon ay hinog na ang panahon. Malapit na ang muling pagkabuhay ng Patriarch. Panahon na para sa Scarlet Moon Holy Religion na muling bumalik sa kontinenteng ito. Punong-puno ng pangungutya ang mga kabataang may lilang buhok. Kumunat ang pulang nunal sa kanyang noo habang kumakalat ang mga tipak ng mental energy. Walang nakakaalam kung anong kasanayan ang ginamit niya ngunit ang lahat ng mga eksperto ng alyansa ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa na may dugong mga mata. Ang buong isla ay nahulog sa patayan. Bago pa makapag-react ang alliance, napalibutan sila ng Iron Dragon Country. Patayin silang lahat. Ang misteryosong pinunong nakaitim ay iwinagayway ang itim na bandila. Sa ilalim ng lawa, ang Origin Core Ruins. Sina Zhao Fang, Kang Yuyo at Lintong ay lahat ay natulala sa kanilang pangunawa. Ang layunin na nakapaloob sa ruins ay mahusay kahit para kay Kang Yuyo na dalubhasa sa espada. Para kay Zhao Fang, naiintindihan niya ang Lightning Inheritance. Habang tumatagal, unti-unting tumataas ang kanyang aura. Sa isang banda, ang pag-unawa sa mga kaliwanagan ang nagpabago sa kanyang mental na enerhiya at sa kabilang banda, ang natitirang mga katangian ng panggamot ng shedding spiritual pill ay nagpapabago sa kanyang katawan. Sa isang tiyak na sandali, ang mga arko ng kidlat na parang sapot ng gagamba ay umikot kay Zhao Fang. Ang mga arko ng kidlat na ito ay bumuo ng isang Asher Lightning Barrier. Ito ang Lightning Barrier. Anumang bagay na lumalapit sa aking katawan ay masisira ng mga arko ng kidlat. Ngumiti si Zhao Fang. Matapos maunawaan ang Lightning Barrier, nangangahulugan ito na naabot niya ang mataas na karunungan sa unang antas sa Lightning Inheritance. Kasabay nito, ang Lightning Wind Palm ni Zhao Fang ay umabot sa ikapitong antas,
na siya ring pinakamataas na antas. Pak! Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang kamay bilang isang arko ng kidlat na kasing kapal ng daliri na lumitaw sa kanyang palad. Boom! Bumilis ang kulay asol na kidlat ng bomb-utes ito sa lupa, dahilan upang tumaas ang itim na usok. Malapit na ang cultivation ko. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kadalisayan ng kanyang true force ay maihahambing sa 7th sky, kaya ang kanyang kasalukuyang cultivation ay maaaring ituring na nasa 7th sky. Hahaha! Marami na akong napala. Tumanggaw si Zhao Fang habang nakangiti. Meow meow. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat ang bronze coin bago ito umiling kay Zhao Fang. Anong nangyari? Ang isip ni Zhao Fang ay konektado sa isip ng maliit na magnanakaw na pusa at nakumpirma kung ano ang masamang balita. Agad niyang inikat ang kanyang God's spiritual eye at tumangala sa tubig at nakita ang malabong mga eksena sa itaas. Bakit ganito? Natigilan si Zhao Fang nang makita niya ang eksenang ito, lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo habang kumakalat ang malamig na lamig sa kanyang katawan. King of Gods, Kabanata 243. Pagtakas. Ang eksenang nauna sa kanya ay nabigla kay Zhao Fang. Hinding-hindi niya ito makakalimutan sa kanyang buhay. Sa itaas ng isla, ang mga ulap ay tila napunit habang ang labanan sa pagitan ng True Mystic Rank ay nagdulot ng mga alon ng hangin na umihip sa bawat direksyon. Sa kalagitnaan ng hangin, ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa True Human Rank ay nagdulot ng buhawi na pumutol sa mga disipulo sa Ascended Realm, na naging sanhi ng pagkalat ng dugo at laman sa lahat ng dako. Sa lupa, ang kasalukuyang mga disipulo ay tumatakbo sa takot. Sa ilang paghinga lang, nasaksihan ni Zhao Fang ang mga disipulong nakalaban niya na malagim na pinatay. Bagamat walang maraming tao ang Iron Dragon Country, ang pinakamahina ay nasa 6th sky habang ang karamihan ay nasa 7th sky o mas mataas. Ang mga cultivator na ito ay pawang mga taong nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan at nagkaroon ng mahusay na karanasan. Nagmula sila sa larangan ng digmaan ng dalawang bansa, at sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, nagawa nilang kunin ang dalawang disipulo sa iisang paglilinang dahil sa kanilang kabangisan. Sa hindi malamang dahilan, ang 13 angkan ay nagkagulo at hindi nagsama-sama upang lumaban. Ang pinakamahalagang punto ay nasa mga tuntunin ng mga eksperto sa True Mystic Rank, ang 13 clans ay pinigilan din. Dahil sa pagtataksil ng Grand Elder ng Ancient Shrine, ang 13 clans ay mayroon lamang 2 eksperto sa True Mystic Rank, ngunit ang Grand Elder ng Cloud Sword Clan ay nasugatan. Sa sandaling ito, pinigilan ng may purple na buhok na kabataan mula sa Ancient Shrine at ng Silver Masked Woman ang Grand Elders ng Cloud Sword Clan at ang True Mystic Clan. Para sa misteryosong pinuno ng itim na figure, hawak niya ang itim na bandila at paminsan-minsan ay gumagawa ng hakbang upang patayin ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Ang pinuno ng itim na figure ay ang puso ng Iron Dragon Country at kinokontrol kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Napilitan ang 13 angkan sa isang desperado na sitwasyon at maaari lamang nilang ipaglaban ang kanilang sarili. Sa ilalim ng lawa, huminga ng malalim si Zhao Fang bago kumalma. Ang kanyang God's spiritual eye ay biglang nakakita ng isang grupo na patungo sa kanyang direksyon, at ang grupo ay ang Broken Moon Clan. Siyempre ang Broken Moon Clan ay tinutugis din, ang Haiyan Master ay bahagi ng mga humahabol. Ang First Elder at Granny Liuyo ay napuno ng galit at kawalan ng magawa habang tumatakbo sila. Ang mga mata ng una ay paminsan-minsan ay tumitingin sa Origin Core Ruins. Mukhang gusto akong iligtas ni Master sa daan. Ang puso ni Zhao Fang ay napuno ng pasasalamat at init. Sa ilalim ng desperado na sitwasyong ito, ipinaglalaban ng lahat ang kanilang sarili kaya hindi bihira ang hindi tumulong sa sinuman. Nang makita ni Zhao Fang ang sitwasyong ito, tumigil si Zhao Fang sa pag-aalinlangan at pinaandar ang kanyang bloodline power gayon din ang kanyang true force, na naging sanhi ng paglabas ng kulog. Agad na tumaas ang kanyang aura ng opisyal na siyang tumuntong sa 7th sky. Gamit ang natitirang medicinal properties, matagumpay at ganap na kumpleto ang tagumpay ni Zhao Fang. Kasabay nito, sinabi niya ang balita kay Kang Yuyo na nasa malapit. Nang inag ang puso ni Kang Yuyo nang marinig niya ang balita at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Naghinala siya,
ngunit nang makita niya ang espiritual na mata ng Diyos, lahat ng pagdududa ay nawala. Matapos maunawaan ang binhi ng layunin ng espada, nakaramdam siya ng panganib. Medyo malakas din ang labanan sa itaas, dinig na dinig nila kahit nasa ilalim sila ng lawa. Sabay-sabay tayong sumugod sa daan palabas. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Feng at Kang Yuyo habang lumulubog sila sa tubig at lumangoy patungo sa ibabaw. Para kay Lintong, nagtago siya sa ilang sulok ng ruins, hindi nang ahas na pigilan ang dalawa. Dahil sa ang katunayan na ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, si Zhao Feng ay walang oras upang humanap ng gulo para kay Lintong, kaya siya ay sumugod patungo sa ibabaw kasama si Kang Yuyo. Sa sandaling nakalabas na siya sa tubig, dumating na ang grupo ng mga tao ng Broken Moon Clan. Malinaw na kinalkala ni Zhao Feng ang lahat ng ito. Fenger, si First Elder at Granny Liuyo ay parehong napuno ng kagalakan. Ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Si Zhao Feng ay lumabas upang makipagkita sa clan. Mabilis na sumulyap sa grupo, napansin ni Zhao Feng na ang Broken Moon Clan ay nawala sa kalahati ng mga tao. Ang Haiyun Master ay nagtaksil sa kanila at malubhang nasugatan ang Clan Master, na pagkatapos ay namatay sa pagtugis sa Iron Dragon Country. Sa 10 pangunahing disipulo na sina Quan Chen, Yuan Ji at Bei Moi ay lahat ay nagtaksil sa kanila kasama ang Haiyun Master. Sa sandaling ito, 3 eksperto sa True Spirit Realm na nangunguna sa 20 higit pang mga tao ang tumutudges sa Broken Moon Clan. Q. Isang Asher Lightning ang biglang nabuo sa palad ni Zhao Feng na bumaril at agad na pumatay sa isang humahabol na cultivator sa 7th Sky. Ang gayong mapangwasak na kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ng grupo mula sa Broken Moon Clan. Tila muling nadagdagan ang lakas ni Zhao Feng. Sa kabilang banda, naging mas malakas ang layunin ng pagpatay ni Haiyun Master. Fenger, huwag kang lumaban. Nagbabala ang First Elder sa gitna ng kanyang kagalakan. Ang 13 Clan Alliance ay pinapatay sa kasalukuyan, at kung ang isa ay masyadong malakas, ito ay makakaakit ng atensyon at magdadala ng mas malaking pressure. Tumanggo si Zhao Feng habang pinaputok niya ang mga kidlat sa mga humahabol. Sumabog ang mga kidlat at namamanhid ang katawan ng mga humahabol, na naging dahilan ng pagbaba ng kanilang bilis. Alam Zhao Feng, kailangan kong makipagkita sa aking clan. Sabi ni Kang Yuyo bago siya umalis. Ang grupo mula sa Cloud Sword Clan ay ilang milya ang layo mula sa kasalukuyang lugar na kanilang kinaroroonan at sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi ito kalayuan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay napakalayo. Kang Yuyo, doble ang tsansa mong mabuhay kung sasama ka sa amin. Higit pa rito, bilang nangungunang clan, ang puwersa na humahabol sa Cloud Sword Clan ay magiging ilang beses sa bilang na humahabol sa atin. Hinikayat ni Zhao Feng. Salamat sa iyong mabuting kalooban. Ang magandang mukha ni Kang Yuyo ay puno ng pagpapasya, ang kanyang mga mata ay matalas. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Alam niya na si Kang Yuyo ay may sariling paniniwala, at kung may kahit katiting na pag-asa, makikipagkita siya sa kanyang clan. Jiang. Ang 3 yarda na berdeng espada ay inilabas at sa ilalim ng slash na ito, 2 cultivator sa 7th Sky ang napatay habang siya ay patungo sa direksyon ng Cloud Sword Clan. Ang kanyang pagpapakita ng lakas ay agad na naging sanhi ng isang eksperto ng True Spirit Realm mula sa Iron Dragon Country na mabilis na lumipad. Si Kang Yuyo ay walang takot at umaksyon sa isang tuwid na linya. Nang dumating ang dalubhasa sa True Spirit Realm, lumaslas siya. Ang mga ulap ay tila napunit sa kalahati. Gayunpaman, kahit na napigilan niya ang suntok ng eksperto sa True Spirit Realm, nasugatan pa rin siya. Sa kabutihang palad ay napansin ng Cloud Sword Clan si Kang Yuyo at nagmamadaling lumapit. Ang huli ay muntik nang mapatay ng True Spirit Realm ngunit nakatakas sa tamang oras. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang Cloud Sword Clan ay nakakaakit ng mas maraming tao at ang kanilang landas ng pagtakas ay mas mahirap. Kung ikukumpara sa Cloud Sword Clan, ang Broken Moon Clan ay walang anumang kahalagahan. Naabot na nila ang mga panlabas na gilid ngunit hindi nila nagawang ipagkibit balikat ang mga humahabol sa likod. Ang bilis ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay napakabilis at nakatadhana na hindi lahat sa kanila ay makakatakas. Unang nagsama sina Elder at Granny Liuyo,
At noon lang halos hindi nila napigilan ang tatlong humahabol sa True Spirit Realm. Ilang beses sinubukang patayin ni Haiyan Master si Zhao Feng ngunit nauwi silang lahat sa kabiguan. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang bilis ni Zhao Feng ay napakabilis at pagkatapos na maunawaan ang Lightning Barrier, ang kanyang depensa ay tumaas. Higit pa rito, sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, nagawa niyang makipagpalitan ng isa o dalawang suntok sa isang eksperto ng True Spirit Realm. Ang First Elder at ang ilang Vice Head ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lahat ay nagbigay pansin upang protektahan si Zhao Feng. Palihim na sinabi ng First Elder sa Vice Heads. Kahit na kailangan nating mamatay, kailangan pa rin nating iligtas si Fenger. Hanggat kaya niyang mabuhay, maghihiganti siya para sa atin. Bagamat hindi alam ni Zhao Feng ang sinabi ng unang Elder, maaari niyang hulaan kung ano ang sinabi ng huli mula sa mga aksyon ng clan. First Elder, kung gusto mong protektahan ang buhay ng nakababatang henerasyon, mamamatay kayong lahat. Malamig na sabi ni Haiyan Master. Ang lakas ng First Elder ay itinuring na malakas sa mga eksperto sa True Human rank, at kung gusto niyang tumakbo sa kanyang sarili, walang masyadong panganib hanggat hindi siya makakaharap ng ilang eksperto sa parehong cultivation. Huwag mo nang isipin iyon. Malinaw na alam ng First Elder kung ano ang ibig sabihin ng Haiyan Master at tumulak siya pasulong, dahilan upang umatras si Haiyan Master. Ngunit sa gitna ng palitan sa pagitan ng True Spirit Realms, magkakaroon ng paminsan-minsang casualty. Nabawi ni Zhao Feng ang kanyang kalmado at binuksan ang kanyang God Spiritual Eye, paminsan-minsan ay pumatay o malubhang nakakasugat ng mga humahabol sa Seventh Sky. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Master, hayaan mo akong manguna. Biglang nagmungkahi si Zhao Feng habang ang kanyang God Spiritual Eye ay kumikinang na Asher, ito ay para bang ito ay isang mata ng agila na nakakakita sa kalangitan. Sige. Binigyan siya ni First Elder ng matalim na tingin. Sa katotohanan, sa sitwasyong ito ay walang nakakaalam ng tamang landas tungo sa kaligtasan ngunit pinili ng lahat na maniwala kay Zhao Feng. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay nakakakita ng napakalayo at nakakakita sa mga bagay na hindi masyadong makapal. Hilagang kanluran na direksyon. Si Zhao Feng ang may pananagutan na manguna. Mayroon lamang tatlong direksyon na maaari nilang patakbuhin. Kanluran, hilagang kanluran at timog kanluran. Mayroong maliit na grupo ng mga kaaway sa direksyong northwest samantalang ang direksyong kanluran at timog kanluran ay walang masyadong tao doon. Ang mga tao mula sa Broken Moon Clan ay hindi alam kung bakit ngunit may kakaibang hitsura ang dalawang eksperto sa True Spirit Realm na tumutudges sa kanila. Bagamat tila walang laman ang direksyong kanluran at timog kanluran ay talagang mas malaking panganib doon. Ito ay lalo na para sa direksyong kanluran. Tila walang tao doon, ngunit sa katotohanan mayroong dalawang eksperto sa True Human rank doon na maaaring pumatay sa isang Broken Moon Clan Elder kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Ang direksyon na pinili ni Zhao Feng ay northwest at mayroong grupo ng mga kaaway doon kasama ang dalawang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at isang dosina sa 6th at 7th Sky. Ang grupong ito ay nasa dulo ng labanan at responsable sa pagliligpit sa mga nakatakas. Bagamat walang masyadong malakas, panganib pa rin ito para sa Broken Moon Clan na tumatakas. Wind Lightning Destruction. Ang Asher Lightning ay kumislap sa paligid ni Zhao Feng habang siya ay naunang sumugod sa mga linya ng kaaway. Hihihi, nababaliw na yang brat na yan. Alam niyang nandito tayo at tumatakbo pa rin. Nagulat ang dalawang pinuno sa half-step True Spirit Realm. Ang pinagsamang lakas ng kanilang grupo ay maaaring magpabuga kay Zhao Feng sa alikabok. 100 yarda, 80 yarda, 60 yarda. Mabilis na pumasok si Zhao Feng at umalis sa grupo ng Broken Moon Clan. Mula sa magkabilang panig ay tila isang peligrosong galaw. 20 yarda. Biglang lumiwanag ang kaliwang mata ni Zhao Feng at nang ibukan niya ang kanyang bibig, isang palakpak ng kulog kasama ang enerhiya ng pag-iisip ang bumaril patungo sa grupo. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ng nangungunang dalawang half-step True Spirit Realm ay lubhang nagbago nang maramdaman nila ang pag-alog ng kanilang dugo. Klop-klop. Agad na namatay ang tatlong sa 6th at 7th Sky na nasa harapan,
bumuhos ang dugo sa kanilang mga mata, ilong at bibig. Nataman din ang iba na hindi nakapaghanda at muntik ng matamba. Ito ay simula lamang ng bangungot. King of Gods, Kabanata 244. Palaging nag-iiwan ng landas ang langit. Ang grupong ito mula sa Iron Dragon Country ay nagbayad ng halaga para sa pagmamaliit sa kanilang kaaway. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mental energy sound attack at parang kulog na bumagsak sa organisasyon ng kalaban. 2 hanggang 3 kaaway ang agad na napatay at mahigit kalahati ang bahagyang nasugatan. Ang 2 pinuno ay puno ng panghihinayang. Ang kabataan sa harap nila ay talagang isang mapanganib na karakter. Ngunit huli na, bago sila makahinga, kumislap ang mga mata ni Zhao Feng habang ipinapaikot muli ang kanyang bloodline power. Shua! Kumalas ang Yin Shadow Cloak habang si Zhao Feng ay naging isang Asher Stripe na umaakay patungo sa kaaway. Hindi man lang nakita ng mata si Zhao Feng, halatang nagpipigil siya noon. Wind Lightning Destruction. Madilim ang mukha ni Zhao Feng, para siyang Diyos ng kidlat habang pinalilibutan siya ng mga arko ng kidlat. Ang grupong ito, nakagagaling lang mula sa mental energy sound attack, ay nabalot ng malalakas na alon ng kidlat na naging sanhi ng pagkibot ng kanilang mga paa. Kasabay nito, pinigilan sila ng magulong aura ng kidlat. Dahil sa katotohanang na-activate ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power sa kritikal na sandali na iyon, bukod sa 2 leader, ang iba ay hindi nagawang lumaban. Pang! Ang lightning wind palm ni Zhao Feng na umabot sa ika-7 antas ay agad na pinatay ang isa sa mga pinuno sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang isa pang pinuno ay malubhang nasugatan at tumakbo sa gulat. Q. Ang figure ni Zhao Feng ay kumikislap sa hangin habang nag-iiwan ito ng ilang mga after images. Ang bawat kurap ay magre-resulta sa pagkamatay ng isang cultivator ng 7th Sky. Makalipas ang ilang hininga, ang buong grupo ay pinatay. Parehong kaaway at kaibigan ay huminga ng malamig na hininga. Ito ay isang panig na pagpatay. Sa wakas, tanging ang malubhang nasugatan na kalahating hakbang na pinuno ng True Spirit Realm ang buhay. Nasunog ang kalahati ng kanyang katawan at labis siyang natakot. Bigla, nakaramdam siya ng hindi mapakali na lamig mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng na lumingon sa kanya. Parang nakakakita ang mata sa mga puso. Nanginginig ang kanyang isipan at bagamat naramdaman niya ang aura ng kamatayan, hindi niya namalayan na ito na ang huling sandali na makikita niya ang mundo. Plop! Ang pinuno sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nahulog mula sa himpapawid at nabasag ang kanyang mga buto sa pagtama. Ang mental energy technique mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lumampas sa Heavenly Absent Eye ni Lintong. Walang sino mang tao na kapareho niya ang nakahaharang sa kanyang sulyap. Malubhang nasugatan at natakot ang pinuno, hindi niya nagawang lumaban. Sa isang maikling tagal ng 10 paghinga, ang buong grupo ay pinatay ni Zhao Feng lamang. Matapos wasakin ang grupong ito, dumating ang Broken Moon Clan. Hindi alam kung nagkataon o sinasadya ang oras na ito. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Broken Moon Clan, tumaas ang kanilang moral dahil dito. Ang mga humahabol mula sa Iron Dragon Country ay napuno ng lamig at ang 3 sa True Human Rank ay tumingin kay Zhao Feng ng may pag-iingat. Magpatuloy sa hilagang kanluran. Si Zhao Feng ay nagpatuloy sa pamumuno. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakakakita ng ilang daang milya ang layo. Ito ay halos langit na lumalaban. Matapos patayin ang grupong ito, wala nang makakapigil pa sa kanila. Ang tanging panganib ay nakatago mula sa likuran. Si Haiyun Master at 2 iba pang cultivator sa True Spirit Realm ay patuloy na hinahabol sila. Ibinigay ni na First Elder at Granny Liuyo ang lahat ng kanilang makakaya at bahagya lamang nilang hinaranggan ang pagtugis sa 3 True Spirit Realm. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Hanggat patuloy silang hinahabol ng 3, malabong makatakas ang Broken Moon Clan. Gaano man siya kabilis, hindi siya mas mabilis kaysa sa mga nasa True Spirit Realm at hindi siya makakatakas ng matagal. Kung silang 3 lang, hindi gaanong kritikal ang panganib pero natakot siya na may dumating na reinforcements mula sa Iron Dragon Country. 2 lang ang plano. Una, hinarang ni na Elder at Granny Liuyo ang 3 habang nagkakalat ang iba. 2.
Patayin o nasaktan ng husto ang isang True Spirit Realm Cultivator para mapilitan silang umatras. Hanggang ngayon, kakaunti lang ang tumutudya sa kanila bukod sa 3 dakilang True Spirit Realm Cultivator. Pumatay ng isa sa True Spirit Realm. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagsusuri sa kanilang mga pagkakataon at nalaman na ang posibilidad ng tagumpay ay napakababa. Kung mayroon lamang 2 eksperto sa True Spirit Realm na humahabol sa kanila at may 2 laban sa 2 sa Broken Moon Clan, tinatansya ni Zhao Fang na mayroong 50% tagumpay. Ngunit ang problema ay mayroong 3 eksperto sa True Spirit Realm na humahabol sa kanila na madaling napigilan ang 2 mula sa Broken Moon Clan. Higit pa rito, ang pagpatay ni Zhao Fang sa grupo ay nagpapataas ng atensyon ng 3 eksperto na humadlang sa kanila na magtagumpay ng ganoon kadali. Kaya't ang pagkakataon na magtagumpay sa pagpatay sa isa sa 3 ay napakababa at maaaring kailanganin niyang bayaran ang kanyang buhay. Kung tutusin, tiyak na gusto ng Haiyun Master na mamatay si Zhao Fang at malamang na hindi siya basta-basta susuko ng pagkakataon. Ang pagsusuring ito ay pumasok sa isip ni Zhao Fang. Sa totoo lang, kung may isip ito ni Zhao Fang ay ganoon din si First Elder. Fenger, kunin mo ang lahat at tumakbo pabalik sa Cloud Country. Kung hindi ligtas ang Cloud Country, umalis sa 13 bansa. Ang apurahang boses ng First Elder ay umalangaw-ngaw sa isip ni Zhao Fang. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Nais ni First Elder na gumamit ng unang plano, ngunit magtatagumpay kaya ito. The Wind God Vanquish. Isang malalim na boses ang narinig. Kaagad, kasama ang First Elder bilang sentro, sunod-sunod na sinag ng berdeng hangin ang bumaril patungo sa 3 eksperto, na pumipilit sa kanila na umatras. Biglang tumaas ang aura ni First Elder at tila nag-aapoy ang kanyang Chi of True Spirit. Matandang bastos, ayaw mo ba ng buhay mo? Sinusunog mo ang True Spirit Source. Nagulat si Haiyun Master at nataman ng isa sa mga beam na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang bilis. Kasabay nito, mabilis na tumaas ang aura ni Granny Liuyo at lumitaw ang berdeng liwanag na bumabalot sa kanilang 3 sa True Spirit Realm na parang mga ugat ng puno. Sa pagsunog ng True Spirit Source ng First Elder ang buong sitwasyon ay nabaliktad. Si Haiyun Master at ang iba pa ay pinilit sa isang desperado na sitwasyon. Kasabay nito ng sinindihan ng First Elder ang kanyang True Spirit Source ay inilabas din niya ang mid-grade spiritual na sandata at nakatutok sa Haiyun Master. Ang 2 mula sa Iron Dragon Country ay may sariling spiritual na sandata at nagawang lumaban ngunit ang Haiyun Master ay wala, kaya nag-iwan ito ng ilang madugong sugat sa kanyang katawan. First Elder. Master. Bulalas ng natitirang mga tao mula sa Broken Moon Clan. Lalo na si Yang Gan, ang kanyang mga mata ay basa at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pagsunog ng First Elder sa kanyang True Spirit Source. Ito ang pundasyon para sa mga nasa True Spirit Realm. Kapag naubos na ito ay may panganib na mahulog sa pagtatanim. Naging mabilis ang paghinga ng Vice Heads habang umaagos ang luha sa kanilang mga mata. Lahat ay sumunod sa akin. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat. Ang tagapagsalita ay si Zhao Fang. Ang kanyang mga salita ay tila naglalaman ng isang hindi matukoy na kapangyarihan. Zhao Fang, paano ka magiging walang puso? Ang First Elder ay ang iyong master. Hindi natin siya pwedeng iwan. Sumigaw si Yang Gan at ang Vice Heads. Pumunta ka. Ang tinig ng First Elder ang narinig sa isipan ng lahat. Kung hindi dahil sa pagkaladkad ninyo sa kanya pababa, madaling umatras si Master. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay nag-scan kay Yang Gan at sa kanyang mga kasama. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Ang mga puso ni Yang Gan at ng iba pa ay nanginginig, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa presyon ng espiritual na mata ng Diyos o sa lamig ni Zhao Fang. Bagamat hindi nasisiyahan ang lahat, nakinig pa rin sila kay Zhao Fang. Ito ay isang kabataan na gumawa ng mga himala at nanalo sa unang pwesto sa Alliance Banquet. Binigyan niya ang iba ng pakiramdam ng pagtitiwala at pagtitiwala. Gayunpaman, masyadong malamig ang pagpapakita ni Zhao Fang. Walang bakas ng pag-aalala niya. Wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang master kapag ang kanyang buhay ay nasa linya. Bulong ng isa sa mga vice head. Si Zhao Fang ay masyadong nakakahiya upang ipaliwanag.
Dahil sa pagbubukas ng kanyang God's spiritual eye, si Zhao Feng ay pumasok sa isang kalmado at makatuwirang estado, na itinapon ang mga emosyon ng tao. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ginawa ni Zhao Feng ang pinakamahusay na posibleng mga aksyon. Lahat ng ginawa ni na First Elder at Gran Liuyo ay para makatakas sila. Kung hindi, sa kanilang lakas, ang pagtakas ay hindi mahirap. Sa pagtakbo natin mas mabilis si Master at si Granny Liuyo ay maaaring umatras at mabawasan ang halaga ng yuan chi na ginastos. Malinaw ang isip ni Zhao Feng. Bago siya umalis, ginamit niya ang God's spiritual eye at nag-shoot ng 2 ilaw patungo kay First Elder at Lola Liuyo. Parehong nakita ni First Elder at Granny Liuyo ang marka ng mental energy sa kanila na nagpapanatili ng misteryosong relasyon sa pagitan nila ni Zhao Feng. Napakalinaw pa rin ang isip ng batang iyon kahit na sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagpalitan ng tingin si First Elder at Lola Liuyo at nakita nila ang papuri at init sa mga mata ng isa't isa. Tila malamig si Zhao Feng, ngunit lihim siyang nag-iwan ng 2 marka ng enerhiya sa pag-iisip sa 2 matanda. Sa makatuwid, ang 2 panig ay maaari pa ring tumulong sa isa't isa. Hindi sumuko si Zhao Feng sa 2 elder, sa halip ay mas naplano niya ito kaysa sa iba. Takbo. Pinangunahan ni Zhao Feng ang grupo at nagtungo sa mga komplikadong landscape. Hanggat sila ay nakatakas, si First Elder at Granny Liuyo ay hindi na malalagay sa labis na panganib. Makalipas ang ilang oras, ang grupo ay umalis sa Dragon Concealing Lake at pumasok sa isang komplikadong bundok na puno ng kagubatan. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Ligtas sila at sa pamamagitan ng God's spiritual eye, naramdaman niya na parehong buhay ang First Elder at Granny Liuyo. Ngunit sa sandaling ito, nangunot ang noo ni Zhao Feng nang makaramdam siya ng pagkabalisa. Kasabay nito, ang isang kasuklam-suklam na pakiramdam ay umusbong. Meow-meow. Lumitaw ang munting pas ang magnanakaw at ibinuka ang bibig habang pasulyap-sulyap sa paligid. Junior, nasa iyo ang ghost mark, nararamdaman ko ito mula sa 1,000 milya ang layo. Isang maikling elder na may hawak na tungkod na kahoy ang nakatayo sa puno sa harapan. Para siyang multo out of nowhere. Sino ka? Nanlamig ang mga puso ng Broken Moon Clan. Ang maikling taong ito ay naabutan sila ng hindi nila namamalayan. Tanging si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ang nakadama ng kung ano. Ghost mark. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin. Ang nakasusuklam na sakit na pakiramdam ay iniwan ng mahiwagang kalansay. Ngayon pa lang, hindi niya nagawang basagin itong ghost mark. Mahirap isipin kung anong antas ang misteryosong kalansay. Ang matandang ito ay ang ika-4 na elder ng Ancient Shrine at narito upang hulihin ka sa ilalim ng utos ng Grand Elder. Brat, uupo ka ba at hahayaan akong mahuli ka o gawin mong kumilos ako? Dahan-daang sabi ng maikling matanda na parang nasa kamay na ang tagumpay. Ang kagubatan ay patay na tahimik. Ang mga hininga mula sa lahat ng Broken Moon Clan ay naging mapait habang pinalilibutan sila ng aura ng kamatayan. Uupo ba talaga sila doon at maghihintay na mahuli? Nakaramdam ng pait si Zhao Feng habang sinusuri ng kanyang isipan ang sitwasyon ngunit sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang 2 sa kanila ay hindi makakatakas maliban kung mayroon silang 2 hanggang 3 Zhao Feng o Kang Yuyo na may ranggo. Saka lamang nila magagawang labanan ang isang tao ng True Spirit Realm. O baka sa ilalim ng magulong sitwasyon ay magkakaroon ng pagkakataon si Zhao Feng na mabuhay. Gayunpaman, ang problema ay ang target ng maikling matanda ay siya. Meow-meow. Binaligtad ng maliit na pas ang magnanakaw ang tansong barya kahit na sa ilalim ng napakahirap na sitwasyon. Masasabi ng isa kung gaano siya kakulit. Meow-meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tuwang-tuwa na nagligpit ng barya, na para bang ang hinaharap ay nagniningning. Muntik na itong matamaan ni Zhao Feng. Nasa harapan nila ang kalaban at naglalaro lang ito. Hong Long Long. Sa sandaling ito ang langit ay lumabo at ang mga ulap ay gumagalaw. Huwalala. Nagsimulang umulan at mula sa langit ang tunog ng kulog. Umuulan ng ganitong oras. Nahulog ang puso ng lahat mula sa Broken Moon Clan. Kulog-ulan na panahon. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili nang mawala ang pait sa kanyang puso at napalitan ng saya. Ang langit ay laging nag-iiwan ng landas.